Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay wala tayong masyadong reaction dito, ano? Pakinggan lang natin yung mga banat or mga opinion nitong dalawang abogado, si Attorney Panelo tsaka si Sen Attorney Marcoleta, ano? Tungkol dito sa nangyaring unanimous voting sa Supreme Court na sinasabi nila na yung impeachment against BP is unconstitutional. Pa-like guys and pa-subscribe na din, ano? Thank you. Pakinggan natin guys si Attorney Panelo muna. Legal Counsel Salvador Panelo, Attorney Sal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin. Thank you. Very good news, of course. Kanina nung kausap kita, sabi mo nga, you knew this all along. Hindi ba, ever since naman alam po ninyo, kung kayo'y objective, talaga naman masyadong klarong-klaro na lumabag sila sa saligang batas. Masyadong maliwanag yung sinasabi ng Korte Suprema. Yung pag pag nag-file ka ng impeachment complaint, kailangan lagay mo na kagad sa order of business. Hindi nila sinunod, wala silang sinunod Kaya sabi nga ng anak ko si Paolo, the HOR played stupid games, so they're being rewarded with stupid prizes. Alam niyo po, Attorney Sal, nung unang lumabas po itong breaking news, nag-iisip nga ako kung anong naging desisyon bago ko pa man nabasa yung press release. Of course, hindi ko pa nakikita yung buong buod nung desisyon. And I was wondering, saan ho kaya nagkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema tungkol ba dun sa initiation na tinatawag o dun sa nakapaloob sa Article 11, Section 3 ng Constitution that says that it should be included in the order of business within 10 session days. And parang lumalabas, doon nagkaroon ng violation. Yes, kasi maliwanag naman yun. Dapat pag natanggap mo yun, you have 10 days na ilagay mo sa order of business. And then, i-refer mo na ngayon sa Committee on Justice. And then they have 30 days para mag-deliberate sila. Tapos maglalabas sila ng resolution. Itatapon mo sa plenary and they will decide. And even doon sa tinatawag na more than one-third, kailangan pa rin na merong kasi resolution na nakalagay doon Resolution na dapat manggagaling yun sa Committee on Justice. Lahat yun nilabag talaga nila Talagang lantaran ng paglabag. Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang desisyon ng Korte Suprema. Yung ganito po, alam naman natin na sabi nga unanimous. Subject pa rin ho ba ito sa motion for reconsideration kahit na ganito po ang naging boto? Well, that is a remedy given under the law. They can always file it. Pero given the fact na unanimous yung 13, wala na yan, malabo na yan. Sundin na lang ho natin kasi maliwanag naman talaga ang saligang batas. Attorney Panelo, ang sunod ko pong gustong malaman sa inyo, yung inyong akiwari, ang inyong insights. Hinggil sa posible daw po hindi ko alam kung narinig niyo po yung aming reporter kanina, si Dexter Ganibe, na sinasabi nga, iba-iba din po yung naging reaksyon ng mga senador. One is actually saying that pwede pa nilang, it can come down to a vote among the senator judges kung susundin nila itong naging desisyon ng Korte Suprema. Nangyari daw ito during the time of the impeachment of Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona. What do you think of this? Wala yan. Yun naman naman nagbibigay ng opinion, hindi naman abogado. Pag abogado ka, talagang saludo ka na sa Korte Suprema. Sabi nga sa College of Law namin yung desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa isang batas. Tama man o mali, tama sila. Supreme sila Yun ang binigay na tungkulin sa kanila. Sila lang ang may kapangyarihan na magdeklara ng isang bagay na ginawa ng isang opisyal o ahensa ng gobyerno, sangay, na illegal. Kaya saludo na lang tayo. Isa pang tanong, Attorney Panelo, what about yung sinasabing yung mga katagang judicial overreach? Nagkaroon daw, para sa ilan, ng judicial overreach ang Korte Suprema hinggil dito.
Pinasabi ko kasi nung walang galang na sa ating fraternity brand, Justice Tony Carpio. Overreach daw kasi hindi dapat daw pakialaman yung proseso ng House of Representatives kung nabasa nila, kung ano bang ginugol nilang oras. Madalit sabi, maraming tanong ang Korte Suprema, hindi daw dapat na ginagawa yun, overreach sa'yo. Nakakalimutan ni Justice Carpio. Yan ang problema kasi, pag bias ka ng dati, bias din ang opinion mo, na ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na tingnan kung ang isang hakbangin o akto ng isang opisyal o sangay o ahensya ng gobyerno ay legal or illegal. At malalaman nila yon, factual kasi yun. Kaya kailangan bibigyan mo sila ng impormasyon at pruweba na hindi ka nag-abuso kasi they will determine precisely Oo, kasi guys, ano yan co-equal branches. Yung executive, legislative, tsaka yung judicial. Sila yung check and balance So, meron silang pakialam dun sa dalawang branches kung may nakikita sila na medyo hindi tama. there was a grave abuse of discretion. Paano mo malalaman kung nagkaroon ng malaking pag-aabuso kung di mo alam yung facts ng kaso, yung kalakaran surrounding yung mga circumstances surrounding the initiation, the transmission, and how it went about. Alright, Kailangan talaga malaman nila yun. Yun guys, yung reaction ni Attorney Panelo, Pakinggan naman natin guys, yung mga banat ni Sen Marcoleta. Quoting a portion of the Supreme Court en banc's unanimous decision declaring the impeachment complaint versus VP Sara Duterte unconstitutional. Ito yung quote. Our fundamental law is clear. The end does not justify the end is means. near. Ito pa po yung isang quote. There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what the fairness or due process of law means even for impeachment. Tama naman yun Alam mo kung saan kinuha yan kahit di pa natin nababasa yung kabuuan ng desisyon ng Korte Suprema. Nakalagay sa mismong tuntunin ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings sa House of Representatives. Lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10-session day. Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. Ang December 2 ay araw ng Lunes. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Iyon. Okay. So, palagay ko walang nangyaring pagre-refer. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-refer mo. Pwede mong i-text si Speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito ay
Bigla na lang dumating, December 2, tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Aha. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, Aha. babasahin mo lang ba yan, tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Ba, siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Aba, impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Oh, bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po, umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon, Oo. Hindi mo rin mapapangat-piranan yun. Bakit ka mo? Kasi, pagkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker. Sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun, so pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May kapabalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang, pwede mo gawin May kapabalian naman pala Ang totoo niyan, yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado, unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Kapag ka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Nandyan talaga, Magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala hawak ko na eh. Bakit ninyo ipinangatwiran o pinangatwiranan ninyo na pati sasagot ng Solicitor General eh. Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A. Session number 36, order of business. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Sa journal number 36. Doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin yun. Balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Pagka tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Walang hindi masyadong busy yung araw na yun. Yung December 2, ha? Pangkaraniwan, Jen. Monday yan. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies, to the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin ng December 2, 30 minutes tapos eh. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. Pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin nun? Pinatay po namin. Pinatay nyo. Kaya nilagay sa Kaya archive. sabi ng Korte Suprema, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule.
Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Ayun, oho. Kasi kung yun ay ni-repair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Oho. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oho. Umabot lamang dun sa order of business eh. Pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Oho. Yun pala yun. Wala. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Oho. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan ano ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Unanimous. Pagka unanimous, ibig sabihin lahat. Unanimous eh. Talagang ganun. Yun guys, kahit na lumusot sa Supreme Court yung impeachment at nagtuloy sa Senado, palagay ko wala din guys eh. Paktay pa din. Andyan si Sen Marcoleta eh. Talagang haharangin niya yan. Kasi marami siyang nakitang mga irregularities eh, no? Nabanggit niya. Yes. Opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. Bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya. Walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, Section number 2, Opo. Initiation and Mode of Filings. Ang halimbawa gano'n, Initiation of Impeachment Proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-repair mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Oh. Yung port complaint dumating, hindi, tinransmit ka agad. Opo, dinalagad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, ita-transmit mo. Samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala. Ngayon ko naunawaan, Nelson, dyan. Kaya pala pinagmisa yan. Patay na. Kaya ngayon ko lang na-realize. Hindi na sinasabi na natin Oo, yun eh. nga. Nakita ko na yun eh. Nagmisa sila. Sapagkat ibinaon na nila. Patay eh. Oo. Pang ganito. Ito pa yung isang maliwanag. Doon sa pangangatwiran ng Solicitor General, sabi niya, yung po kanyang mga nag-file at nag-endorse ng mga naunang complaints, halos 7 yun dyan eh. Yung unang complaint, isang nag-endorse. Tama Parang Percival, whatever. Opo, yung representante ng ano. Yung pangalawa, 3 eh. Nandun sila Arlene Brosa, sila yung ganyan. Teacher ata yan. Tapos meron na namang parang 2 na naman yon. Opo. Tapos yung isa si Congressman Bordado. O yan, Basta Bicol. 7 lahat yon. Ang sabi nung Solicitor General, yung nag-endorse nung 3
tatlong complaints. Naunang tatlong complaint, Naunang apo. tatlong complaints. Nag-endorse din sila, pumirma din sila. Doon sa pang-apat. Pang-apat. Oh. Ang tanong, Oho. so bago nyo tinransmit sa Senate noong February 5, 2025, Opo. itong 7 na nag-endorse nung unang complaint, tatlo, okay. na nag-endorse din ng pangalawa, ibig sabihin, 2 complaints ang in-endorse. Tama o hindi? Hindi tama po. Technically, Hindi dalawa talaga yun. violation talaga. Dahil isa lang talaga eh. Isa lang talaga isang ano. So, nagpasilo sila sa sarili nilang ano eh. Inamin ng Solicitor General. Ito po kanya, pinakita pa yung... Yun pala yun guys, no? Dapat dadalin mo sa Committee on Justice. And then after madala mo doon, bibigyan ng time na sumagot yung respondent, yung kampo ni BP Sara, which is hindi nangyari. Kaya yung due process, yung anong tawag doon, yung right nung person o yung inaakusahan na violate. Ito po kanya, pinakita pa yung ano, yung pirma doon sa Opo. Yung mga pinirmahan po nila, yes. yung signature page nung pang-apat, Oho. ayan po kanya. Ayan po kanya. Ginawang exhibit pa eh. Oho. O, di ibig sabihin, kung ako ang Korte Suprema, di malinaw yun. In-endorse mo rito, Yung una. nag-endorse ka dito. Oo. Di kayong 7 kanya na endorser, bago pa dumating sa Senate, kasi pinirman eh. Opo. Maliwanag na kayo. Dalawang beses nag-endorse ng impeachment complaint. Paano kayo mag-endorse ng dalawang within 1 year? Hindi pwede. Sayang, ano? Ang alam ko, Sablay. sa hearing yung sa Senado, dapat ibubulgar itong mga ito, no? Oo, pero nandyan eh. Nandiyan na, Desisyon na eh. desisyon na ng Supreme Court. Ang totoo niyan, Opo. bago sana mapunta dyan, yung mainit na usapin, paano mo itatawid, di ba? Isa pa yun, isa pa pong issue yun, no? Oo, From 19th Congress to 20th bakbakan Congress. talaga yun. At nakahanda naman tayo, kahit saan mo isakay. Oho. Ano ginamit mo? Submarine, halimbawa? Aeroplano? Hindi na makita kasi lalo na ng dagat, eh, oh. Ha? O nilangoy mo? Baka boring machine po ginamit. Di talaga Dinaan sa lulusot, ilalim ng guys. lupa, eh. Kaya nga. Boring Oo, machine na. Pero matutuntun natin. Ha? Basta sabihin mo lang kung paano mo itinawid. Oo. Oh. May statement na po rito ang Senate Court. Ayan, sige, Senate. Alam ko, Impeachment ito, Court. ito na mga, unahin ko na muna House of Representatives. Kasi sila yung ano eh. Sila Ayun, reaction ng House of Representatives. Sige, yan mo na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference. Yan. Oo. To allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is
constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Well, gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin natin ang lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo nang tanggapin. Di ba dapat nilang tanggapin? Tanggapin nila yung Hindi katotohanan. nga. Ibig sabihin, Opo. hindi pa nila tinanggap, di ba? Opo. Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo na ipakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano yung pinagsasabi. Judicial interference daw yun. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Nako, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Ha? Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Atty. Tonggol. Oo, si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Kahit na may pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw. Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Sa yung isa. Huwag nyo kami. Pakialam. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito yung scenario. Tama. Tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Co-equal branch po tayo eh. Kaya wag nyo kaming panghimas. Parang ganun eh. Sabi, 4 ito eh. Tinatanong lang naman eh. Lahat po ng pumirma 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito. Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan eh. Diba? Ganun ang sagot. Nako. Ayun guys, yung mga banat ni Sen Marcoleta. Kaya kahit na lumusot sa Supreme Court, tumuloy sa Senate, mukhang mahihirapan guys. Dadaan sa butas ng karayom. Andyan si Sen Marcoleta eh.
maganda yung mga punto niya eh. Kaya hindi lulusot. So, panalo guys. Panalo ang Duterte. Isa na lang guys. Pag acquit, kapag na-acquit si FPRRD, yari na guys. Yari na sila. Kasi nakikita natin yung shifting of power, yung seat of power, parang lumilipat na eh. 'Di ba? So, mahirapan na silang tibagin si BP Sara sa 2028. Talagang ano na yan, lalo na kapag napawalang sala si PRRD. Paktay na sila lalo. Okay guys, hanggang dito na lang. Please like and share. Wag nyo nang i-share. I-subscribe na lang guys kapag hindi pa nakaka-subscribe ha. Thank you. Bye guys. Take care and God bless. Ayun o. Pre-Duterte now. Impeachment against BP Sara unconstitutional as per Supreme Court. 13-0 vote. $15 yan eh, di ba? Yung isa daw absent. Yung isa nag-abstain. Wala na guys. Paktay na impeachment. Bye guys.